Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ngayong gabi may ihahandog akong isang espesyal na kwento na puno ng damdamin, lihim at mga bulaklak na nagsasalita ng puso. Kaya mga ka-amazing, humanda na kayo dahil sisimulan na natin ang kwento ng Ang Lihim ng Sariwang Bulaklak. Sa isang tahimik na baryo sa gitnang Luzon, sa bayan ng San Isidro, nakatira si Althea, isang dalagang kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang malambing na ngiti at ang hilig niyang mag-alaga ng mga bulaklak sa kanilang bakuran. Ang kanyang maliit na hardin ay puno ng sari-saring kulay ng rosas, sampagita, gumamela, at ilang mga bihirang halaman na kanyang inaalagaan araw-araw. Ang amoy at ganda ng kanyang mga bulaklak ay tila sumasayaw sa hangin na nakakahikayat ng sino mang dumaan isang araw habang naglilinis si Althea ng mga tuyong dahon at nagtatanim ng bagong mga punla. Napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa kanto ng kanilang bakuran. Si Marco, isang bagong guro sa bayan na kilala sa pagiging mahiyain at tahimik, ay madalas mapadaan doon, madalas namang nakamasid sa hardin ni Althea mula sa malayo. Hindi siya makapaniwala sa ganda at kabaitan ni Althea, ngunit natatakot siyang direktang lapitan ito dahil sa takot na mapahiya o ma-reject. Sa mga susunod na araw, napansin ni Althea na may mga bagong bulaklak na nakakabit sa kanyang mga halaman. Mga bulaklak na hindi niya nilagay. Laging sariwa, mga bulaklak na akmang-akma sa kanyang mga paborito. Rosas na pula at puti, ilang sampagita at mga langgam na naglalakad sa paligid ng mga petals na tila ba'y may lihim na mensahe. Isang hapon, habang abala si Althea sa pagdidilig ng kanyang mga bulaklak, lumapit si Marco na may dalang isang maliit na bungkos ng mga bulaklak. Althea, mahina niyang sabi, "Ito, para sa'yo. Hindi ko alam kung paano sabihin ng harapan kaya sana tanggapin mo ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga araw na naaliw ako sa mga bulaklak mo." Napangiti si Althea, hinawakan ang kamay ni Marco at sinabing, "Salamat Marco, alam mo, ang mga bulaklak ay hindi lang pang-ayos ng bakuran, ito ay mga mensahe ng puso tulad ng paglapit mo sa akin." Mula noon, naging mas malapit sila. Si Marco ay naging palaging kasama sa pag-aalaga ng hardin at natutunan nilang mag-usap ng walang pag-aatubili. Ngunit may ibang karakter na unti-unting lumalapit sa kanilang kwento. Si Tia Luningning, ang matandang kapitbahay, ay kilala sa baryo bilang isang mananambal at tagapayo ng mga puso. Napansin niya ang kakaibang ugnayan ni na Althea at Marco at minsang nagbigay siya ng paalaala. Ang mga bulaklak, anak, ay parang damdamin. Kapag inalagaan ng tama, magbubunga ito ng pagmamahal. Ngunit kapag pinabayaan, masasaktan kayo. Sa kabilang dako naman, si Lito, ang matalik na kaibigan ni Marco, ay nagsimulang maging usisa. "Marco, bakit hindi mo sabihin ng harapan kay Althea ang tunay mong nararamdaman? Ang mga bulaklak ay maganda, pero ang puso ang dapat pag-usapan." Nagkaroon din ng isang pangyayaring hindi inaasahan. Ng isang gabi ay may isang bagong dating sa baryo, si Katrina, isang babaeng matapang at may lihim na interes kay Marco. Palihim niyang tinangka na makipaglapit kay Marco, dahilan para maramdaman ni Althea ang kakaibang kilabot sa kanyang dibdib. Patuloy ang mga araw, patuloy din ang mga lihim at damdamin na nakatago sa pagitan ng mga bulaklak sa mga titig ni Marco
at sa mga pag-aalangan ni Althea. Isang hapon, habang nag-aalaga si Althea ng kanyang mga bulaklak, napansin niyang may isang bagong bulaklak sa gitna ng kanyang hardin, isang pula at malakas na gumamela na hindi niya nilagay. Napatingin siya sa paligid, tila may sinumang nagmamasid sa kanya. Bigla siyang nakarinig ng malambing na tinig. "Para sa iyo, Althea," sabi ni Marco, na may dalang maliit na garapon ng tubig. "Pinili ko ito para sa iyo dahil nakita kong hilig mo ang mga bulaklak na ito." Napangiti si Althea, tinanggap ang gumamela at sinabing, "Salamat, Marco. Ang bulaklak na ito ay parang puso mo na lumalapit sa akin ng dahan-dahan, hindi naglaon." Dumating si Katrina sa bakuran. "Marco, gusto kitang makausap," sabi nito nang may halong sigasig. Si Marco ay nagulat at pilit nang ngumiti. "Katrina, hindi ko inaasahan ang pagdating mo." "Alam ko," sagot ni Katrina, "pero gusto kong malaman mo kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo." Tumingin si Althea mula sa malayo, hawak ang kanyang bulaklak na gumamela at naramdaman ang kirot sa puso. Pagkatapos ng ilang araw, napansin ni Tia Luningning ang lungkot ni Althea. "Anak, huwag mong hayaang maitim ang iyong puso dahil sa pagdududa," paalala nito. "Ang tunay na pag-ibig ay parang bulaklak, kailangan alagaan at pangalagaan ng may katapatan." Isang gabi, naglakas loob si Marco na puntahan si Althea sa kanilang hardin. "Althea, may sasabihin ako sa'yo," bungad niya. Tumango si Althea, hawak ang mga bulaklak na ipinadala niya noon kay Marco. "Ako rin, Marco. May mga bagay akong gustong ipagtapat." Biglang umulan ng malakas habang nag-uusap sila. Parang sinasabing panahon na para magbukas ng puso. "Althea, gusto kitang makasama hindi lang sa mga bulaklak, kundi sa bawat araw ng buhay ko," anya. Napaluha si Althea. "Marco, hindi mo alam kung gaano ko na hinihintay ang mga salitang ito." Sa likod ng mga puno, si Katrina ay tahimik na nakamasid. Hawak ang isang pulang rosas, ang kulay na nagpapahiwatig ng kanyang matinding damdamin at desisyon. Kinabukasan, habang abala si Althea sa pagdidilig ng mga bulaklak, nilapitan siya ni Katrina. "Althea, kailangan nating mag-usap," mahina ang boses niya, pero may halong determinasyon. Tumigil si Althea sa ginagawa, tumingin kay Katrina at sinabing, "Ano ang nais mong sabihin?" "Hindi ko akalaing magkakaroon tayo ng ganito," sabi ni Katrina. "Pero gusto kong malaman mo na mahal ko si Marco." Tumingin si Althea kay Katrina, walang galit sa mata, kundi pagkabigla at pagkalito. "Alam ko," sagot niya, "pero mahal ko rin siya. Sana'y magkaintindihan tayo." Hindi naglaon, nilapitan ni Marco si Althea sa kanilang paboritong puno ng sampagita. "Althea, kailangan nating pag-usapan ito ng maayos." Seryoso ang tono. "Opo, Marco." Hindi ko rin alam kung paano haharapin si Katrina, pero hindi ko gusto mawala ng pag-asa, sagot ni Althea. Isang araw, nagpunta si Tia Luningning sa bakuran nila at sinabi, "May mga pagkakataon sa buhay na ang puso ay lilitaw na parang bulaklak, magaganda ngunit madaling masira. Kailangan niyong magpakatatag at magpakatotoo sa inyong nararamdaman." Sa gabi, habang naglalakad si Marco sa tabi ng ilog, nakakita siya ng isang bulaklak na nahulog sa tubig, isang puting rosas. Kinuha niya ito at inisip, anong ibig sabihin nito? Bumalik siya sa bahay ni Althea at iniabot ang puting rosas. "Para sa iyo, Althea, ang puting rosas ay simbolo ng katapatan at bagong simula." Napangiti si Althea at sinabing, "Salamat, Marco. Sana nga ito ang simula ng lahat." Ngunit sa likod ng mga ngiti at bulaklak, may mga lihim pa ring hindi nasasabi at mga damdaming naghihintay na mailabas.
Isang umaga, nagdala si Marco ng isang maliit na palanggana ng tubig at mga bulaklak sa bakuran ni Althea. "Tingnan mo ito," sabi niya habang pinipitas ang ilang maliliit na rosas. "Gusto kong gumawa tayo ng isang espesyal na taniman." Ngumiti si Althea. "Sige, Marco. Gusto kong makita kung anong lalabas sa mga bulaklak na ito." Habang nagtatanim sila, dumating si Katrina dala ang isang kahon ng mga bulaklak na kakaiba at makukulay. "Ito para sa inyo," sabi niya. Medyo nanginginig ang boses. Tumingin si Althea kay Katrina at marahang ngumiti. "Salamat, Katrina. Sana magtulungan tayo sa hardin na ito." Hindi naglaon, naging pangkaraniwan na ang tatlo sa hardin nagtatanim at nag-aalaga ng mga bulaklak na nagsisilbing simbolo ng kanilang mga puso. Isang gabi, dumaan si Tia Luningning at napansin ang tatlo. "Ang mga bulaklak ninyo ay lumalago ng maganda. Pero tandaan ninyo, ang tunay na taniman ay nasa puso ninyo," paalala niya. Sumunod na araw, nagdala si Marco ng isang liham para kay Althea. "Ito ang mga salita na hindi ko nasabi ng harapan," sabi niya habang iniabot. Binasa ni Althea ang liham na puno ng damdamin at pangako. Napaluha siya at agad niyang tinawag si Marco. "Salamat sa iyong mga salita, Marco. Ito ang simula ng ating kwento." Ngunit sa kabilang banda, si Katrina ay tahimik na nanood. Iniisip kung paano niya haharapin ang kanyang sarili at ang kanyang nararamdaman. Minsang gabi, nagtipon-tipon sina Althea, Marco at Katrina sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay ni Althea. May dalang mga bulaklak si Katrina, mga rosas na kulay kahel at dilaw. "Gusto kong mag-usap tayo ng tapat," panimula ni Katrina. Hawak ang mga bulaklak. Tumango si Marco, sabay hinga. "Oo, kailangan nating linawin ang lahat." "Totoo, mahal ko si Marco," pag-amin ni Katrina. "Pero ayokong masira ang pagkakaibigan natin." Si Althea ay tumingin sa dalawang tao sa harap niya, hawak ang isang puting sampagita. "Alam kong mahirap ang sitwasyon natin," sabi niya. "Pero gusto kong manatili ang respeto at pagmamahal kahit sa anong mangyari." Tahimik na nagpalitan ng tingin ang tatlo habang ang hangin ay dahan-dahang humaplos sa mga bulaklak na kanilang inaalagaan. Nang sumunod na araw, nagdala si Marco ng isang maliit na kahon na may nakasulat na "Para sa tatlong puso." Pinuksan nila ito at laman ay 3 bulaklak na may kakaibang kulay, pula, puti at kahel. "Ang mga bulaklak na ito ay simbolo ng ating samahan," sabi ni Marco. "Hindi lang pag-ibig ang nararamdaman ko, kundi pati pagkakaibigan at pag-asa." Napangiti si Althea at Katrina. "Tama," sabi ni Althea. "Ang bawat bulaklak ay may kanya-kanyang kwento tulad ng bawat isa sa atin." Sa likod ng kanilang mga ngiti, alam nilang hindi pa tapos ang kanilang kwento. Ngunit sa ngayon, pinili nilang alagaan ang hardin ng kanilang puso nang magkakasama. Isang araw, may dumating na sulat mula sa munisipyo ng San Isidro. Nakasaad dito ang paanyaya para kay Marco na magturo sa isang paaralan sa bayan ng Kalinaw, isang lugar na ilang oras ang layo mula sa kanilang baryo. Nilapitan ni Marco si Althea at Katrina. "Ang oportunidad na ito ay malaking bagay para sa akin, pero hindi ko alam kung paano ito makakaapekto sa atin." Tahimik si Althea habang si Katrina ay nag-isip ng malalim. "Marco," sabi ni Katrina, "anuman ang piliin mo, susuportahan ka namin." "Salamat, Katrina. Salamat din sa iyo, Althea. Mahirap ang desisyong ito." Muling nagtipon sila sa hardin habang tinatanaw ang mga bulaklak na kanilang inalagaan ng magkakasama. "Nais kong malaman ninyo," simula ni Marco, "na kahit saan man ako mapunta,
dadalhin ko ang alaala ng mga bulaklak at ng inyong samahan sa puso ko. Hindi ito ang katapusan, sagot ni Althea, kundi isang panibagong simula para sa ating lahat. Ngunit sa likod ng mga salita, may mga pangamba at pag-aalinlangan pa rin na nakatago sa kanilang mga puso. Hindi nagtagal, dumating ang araw na aalis si Marco patungo sa Kalinaw. Sa huling gabi bago siya umalis, nagtipon ang tatlo sa hardin ni Althea, tinatanaw ang mga bulaklak na sumasagisag sa kanilang samahan. Hinding-hindi ko malilimutan ang mga sandaling ito, sabi ni Marco, hawak ang kamay ni Althea. Althea, sana patuloy mong alagaan ang mga bulaklak, pati na ang ating mga alaala. Napaluha si Althea, ikaw rin, Marco. Mananatili kang bahagi ng aking puso. Si Katrina ay tumingin sa kanilang dalawa, may halo ng lungkot at pag-asa. Mag-iingat ka dyan, Marco, at sana, balang araw, magkita tayong muli. Nang mawala na si Marco sa likod ng punong mangga, naglakad si Althea pabalik sa hardin. Pinisil niya ang isang pulang rosas, habang ang mga alaala nila ay unti-unting naglaho sa hangin. Dumating si Tia Luningning, may dalang bagong mga binhi ng bulaklak. Anak, ang buhay ay parang hardin. Minsan, kailangan mong magtanim muli upang makabuo ng bagong pag-asa. Hinawakan ni Althea ang mga binhi at ngumiti. Oh, Tia, panahon na para simulan muli. Isang umaga, habang nag-aalaga si Althea ng mga bagong tanim, napansin niyang may dumating na isang batang lalaki na nakatitig sa kanyang hardin. Magandang araw po, Ate Althea, bati ng bata. Ako po si Eli, bagong lipat dito sa San Isidro, ngumiti si Althea. Magandang araw din, Eli. Gusto mo bang tulungan akong magtanim ng mga bulaklak? Tumango si Eli, sabik sa bagong kaibigan ni at bagong mundo. Habang nagtatanim sila, ikinuwento ni Eli ang kanyang mga pangarap at ang hirap ng paglipat sa bagong lugar. Nakinig si Althea ng buong puso at unti-unting nabuo ang isang bagong samahan. Isang gabi, dumating si Katrina sa bakuran ni Althea, dala ang isang kakaibang bulaklak na kulay lila. Althea, gusto kitang pasalamatan, wika ni Katrina. Dahil sa pagtanggap mo at sa mga naging kwento natin, natutunan kong tanggapin ang sarili ko. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Katrina. Tuloy lang tayo sa pag-aalaga ng mga bulaklak ng ating mga puso. Sa kabilang dako, sa bayan ng Kalinaw, abala si Marco sa pagtuturo sa mga bata. Dala-dala ang alaala ng San Isidro at ng mga bulaklak na kanyang iniwan. Isang araw, nakatanggap si Althea ng liham mula kay Marco. Althea, salamat sa lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Sa hardin, muling sumibol ang mga bagong bulaklak, mas makukulay at mas mabango. Isang araw, habang nag-aalaga si Althea ng kanyang mga bulaklak, napansin niyang may mga maliliit na yapak na patungo sa hardin. Dinala ito ni Eli na may dalang isang lumang kahon. Ate Althea, natagpuan ko ito sa tabi ng ilog, sabi niya. Binuksan ni Althea ang kahon at nakita ang mga lumang litrato ng kanilang baryo, pati na rin ang isang diary na may makalumang takip. Para saan kaya ito? Tanong ni Althea habang binubuksan ang diary. Nagsimula siyang magbasa at natuklasan ng mga kwento ng mga unang nagtanim ng bulaklak sa San Isidro, mga alamat, pag-ibig at mga lihim na hanggang ngayon ay nananatiling nakatago. Lumapit si Katrina, mukhang may bago tayong misyon, mga kaibigan. Alamin ang mga kwento sa likod ng mga bulaklak. Habang lumalalim ang gabi, nagtipon-tipon sila sa hardin upang tuklasin ang mga lihim ng diary, dala ang pag-asa at panibagong kwento na magpapatuloy sa kanilang buhay. Nilimutan ni Althea
ang mga bulaklak sa kanyang mga kamay habang mabusising binubuksan ang diary. Ang mga pahina nito ay punong-puno ng sulat kamay na kwento ng mga tao sa San Isidro na mahilig sa bulaklak, mga kwento ng pag-ibig, pagtataksil, pangarap at sakripisyo. Habang binabasa niya, naisip niyang may malalim na ugnayan ang mga bulaklak sa kasaysayan ng kanilang baryo. Sumulyap siya kay Eli na abala sa pag-aayos ng mga lumang larawan. "Eli, tingnan mo ito," sabi ni Althea. "May mga pangalan dito na kilala natin, pati na rin mga kwento ng mga taong mahalaga sa ating bayan." Tiningnan ni Eli ang isang larawan ng isang matandang bahay na may malawak na hardin ng bulaklak. "Sabi ng tatay ko, ang bahay na yan ay pag-aari noon ng isang matandang albularyo na may kapangyarihan," anya. Sinasabing siya ang nagumpisa ng mga bulaklak dito sa San Isidro. Hindi makapaniwala si Katrina nang marinig ang kwento. "Siguro kaya may kakaibang hiwaga ang mga bulaklak sa hardin ni Althea," wika niya. Hawak ang lila niyang bulaklak. Nagpasya silang maglakad papunta sa lumang bahay na nasa larawan. Kahapon lamang ay usapan nila, ngunit ngayon ay buhay na ang kanilang kuryusidad. Habang naglalakad sa makitid na daan na tinataniman ng mga halamang ligaw, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin na parang may humahaplos sa kanilang mga balikat. Pagdating nila sa harap ng lumang bahay, napansin nila ang mga nagkalat na bulaklak na tila lumalago ng malusog kahit na parang matagal nang hindi inalagaan ang paligid. Napakadetalye ng mga disenyo ng mga dahon at bulaklak na halos parang buhay na buhay. "Althea, sa palagay mo ba ito ang lugar na sinasabi sa diary?" tanong ni Eli. "Oo," sagot ni Althea, "at kailangan nating alamin kung ano ang sikreto ng bahay na ito." Pumasok sila sa loob ng bahay. Unti-unting nililiwanag ng sinag ng araw ang mga lumang kasangkapan na puno ng alikabok. Sa isang sulok, may isang lumang kabinet na may mga nakasulat na simbolo. Binalikan ni Katrina ang diary at tinugma ang mga simbolo sa isang pahina. Parang mga sinaunang paniniwala ito, anya, na nagsasabing ang mga bulaklak ay hindi lang basta halaman, kundi mga daluyan ng mga damdamin at kaluluwa ng mga tao. Habang pinag-aaralan nila ang mga pahina, may narinig silang mahinang ingay mula sa itaas na kwarto. Nagdadalawang isip silang umakyat, ngunit sinundan nila ang tunog. Pagbukas ng pinto, nakita nila ang isang maliit na altar na puno ng mga bulaklak, kandila at isang larawan ng isang matandang babae na tila isang albularyo. Sa ilalim ng altar, may isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang kahon. Nasa loob nito ang isang lumang singsing na may hugis bulaklak at isang liham na nakasulat ng malumanay na salita. Sa sinumang matagpuan ng singsing na ito, dalhin ito sa hardin at alagaan ang mga bulaklak na may puso't katapatan. Ang kapangyarihan nito ay magbibigay buhay sa mga damdamin na tila naglalakbay sa hangin. Nakangiti si Marco mula sa likod. Iyan ang sagot sa mga bulaklak ni Althea. Lumingalinga ang tatlo nang makita nilang unti-unting gumagalaw ang mga bulaklak sa altar, parang may sariling buhay. Mula sa araw na iyon, napagtanto nila na ang hardin ni Althea ay higit pa sa isang simpleng taniman. Ito ay isang lugar ng mga lihim at himala, isang tulay sa pagitan ng puso ng tao at ng kalikasan. Habang hawak ni Althea ang singsing, naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumaloy mula sa palad niya hanggang sa kanyang puso. Napatingin siya kay Katrina at Eli na parehong may halong pagkabighani at pagkamangha sa nangyari. Parang may buhay ang singsing na ito, ani Althea, marahang inilalagay ang singsing sa kanyang daliri.
biglang lumakas ang simoy ng hangin sa loob ng lumang bahay at ang mga bulaklak sa altar ay kumikilos ng dahan-dahan na para bang nagbubukas ang mga ito ng kanilang mga petals para ipakita ang isang lihim. Sa gitna ng altar, may sumilay na liwanag na kulay ginto na unti-unting lumalawak at pumuno sa buong silid. Huminga ng malalim si Marco na kasama rin nila ngayon. Ang mga bulaklak na ito ay hindi basta-basta, paliwanag niya. Sila ay mga daluyan ng damdamin, mga alaala at mga pangarap na iniwan ng mga tao noon. Habang pinagmamasdan nila ang altar, napansin ni Eli ang isang maliit na kwerdas na nakakabit sa singsing ni Althea. "Ate, tingnan mo ito," sigaw niya habang iniaangat ang singsing. Sa kwerdas ay may nakasulat na lumang wikang Tagalog na halos hindi nila maintindihan. Kinuha ni Katrina ang diary at sinimulang hanapin ang kahulugan nito. Matapos ang ilang minuto, napangiti siya at sinabi, "Sabi dito, sa sino mang may pusong tunay, ang bulaklak ay magiging gabay at proteksyon sa bawat hakbang ng buhay." Napatingin sila sa isa't isa. Ibig sabihin, ang hardin natin ay hindi lang taniman. Ito rin ay isang santuwaryo ng puso, wika ni Althea. Sinimulan nilang dalhin ang singsing at ang diary pabalik sa hardin ni Althea. Habang naglalakad, napansin nila ang mga bulaklak sa paligid na tila mas buhay at mas makulay kaysa dati. Ang mga dahon ay kumikislap sa ilalim ng araw at ang mga amoy ay mas matamis at nakakaakit. Pagdating sa hardin, inilagay ni Althea ang singsing sa isang punong rosas na siyang pinakamahalaga sa kanya. Sa di kalayuan, may umikot na isang paru-paro na may makukulay na pakpak sumasalamin sa liwanag ng araw. Parang ito ay tanda ng magandang simula, ani Marco. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang anino sa gilid ng hardin na tahimik na nanonood. Isang matandang babae na may maitim na balabal, hawak ang isang supot na puno ng mga kakaibang halamang gamot. Hindi pa tapos ang kwento, boses niya ay malamig at puno ng hiwaga. Ang lihim ng mga bulaklak ay may kapalit. Nang marinig ang mga salita ng matandang babae, napalingon si Althea. "Sino ka?" tanong niya. Nanginginig ang tinig. Hindi agad sumagot ang matanda. Tahimik siyang lumapit, tinitigan ng singsing sa kamay ni Althea. "Ako si Aling Marikit, tagapag-ingat ng mga lihim na halamang gamot sa San Isidro. Matagal na akong nakamasid sa hardin na ito at sa kapangyarihan ng singsing na iyon." Tumango si Katrina. "Ano ang ibig mong sabihin na may kapalit ang lihim ng mga bulaklak?" Ngumiti si Aling Marikit ng bahagya. "Ang bawat himala ay may hangganan. Kapag ginamit mo ang kapangyarihan ng bulaklak, may bahagi ng kalikasan o puso mo ang kailangang ialay. Hindi ito basta regalo, kundi isang responsibilidad." Napatingin si Marco sa singsing na ngayon ay kumikislap ng malambing sa ilalim ng sinag ng araw. "Paano namin malalaman kung ano ang kailangang ialay?" "Yan ang pinakamahalagang bahagi," sagot ni Aling Marikit. "Dapat kayong maging matalino sa pagpili. Ang bulaklak ay nagbibigay ng damdamin, ngunit kapag ginamit ng labis o hindi tama, maaari itong maging sumpa." Napaisip si Eli, sana po ay hindi tayo maging dahilan ng kapahamakan sa hardin at sa baryo. Walang imposible, aniya, kung sama-sama kayong magtatanggol sa hardin at sa mga lihim nito. Sa gabing iyon, nagtipon-tipon sila sa hardin. Pinag-usapan nila ang mga aral ni Aling Marikit habang pinagmamasdan ang mga naglalakihang bulaklak na parang may sariling buhay. Althea, Katrina,
Marco, Eli, panimula ng matanda, ang hardin ay parang puso ng baryo. Kailangan ninyong alagaan ito ng buong puso, ngunit maging handa rin sa mga pagsubok na maaaring dumating. Lumipas ang mga araw, unti-unting naramdaman nila ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga bulaklak ay nagkakaroon ng mas matinding kulay, ngunit may mga pagkakataon ding parang nananabik o nalulungkot ang hangin sa paligid. Isang hapon, dumating ang isang grupo ng mga tao mula sa bayan. Narinig namin ang tungkol sa hardin at sa mga bulaklak, sabi ng isa sa kanila, gusto naming makita at maranasan ang hiwaga nito. Naramdaman ni Althea na may bagong hamon silang haharapin, ang pagbabahagi ng kanilang lihim sa iba habang pinoprotektahan ang tunay na diwa ng hardin. Sa gitna ng gabi, habang naglalakad si Althea sa hardin, naramdaman niya ang malamig na hangin at may isang bulaklak na unti-unting namumukadkad sa kanyang harapan. Isang bulaklak na hindi pa niya nakita noon, kulay itim na may liwanag na pumapaloob. Dahan-dahang nilapitan niya ito, ang puso niya ay kumakalabog ng mabilis. Alam niyang ang bulaklak na iyon ay may malalim na kahulugan, isang babala o isang paanyaya. Althea, tawag ni Marco mula sa malayo, may mga nangyayari sa baryo na kailangan nating harapin. Hindi lang ito tungkol sa mga bulaklak na minamahal natin. Habang nakatitig si Althea sa itim na bulaklak, unti-unti itong bumuka. Naglalabas ng isang mahinang liwanag na parang naglalaman ng lihim ng gabi. Napansin niya ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula rito at parang may tinig na sumisipol sa hangin, nagmumungkahi ng babala at pangako. Althea, halika na, tawag ni Marco, na may halong pangamba sa tinig. May mga tao sa baryo na nagsisimulang mag-usisa sa mga nangyayari dito. Hindi lahat ay mabuti ang intensyon. Nagmadaling lumapit si Althea sa kanya, dala ang mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang gagawin natin? May mga balita tungkol sa mga nawawalang hayop at mga kakaibang pangyayari sa paligid, paliwanag ni Marco. Marahil may kinalaman ito sa kapangyarihan ng bulaklak. Kailangan nating malaman kung paano ito haharapin. Sumali si Katrina at Eli na kapwa may dalang mga kagamitan para sa pag-aaral ng mga halamang gamot at mga lumang kasulatan. Kung may mga lihim ang bulaklak, sabi ni Katrina, siguro kaya natin itong maintindihan at maprotektahan ang ating bayan. Habang nag-uusap, napansin ni Eli ang mga lumilipad na paru-paro sa paligid ng hardin. Ngunit kakaiba ito, may ilang paru-paro na may itim na pakpak na tila nagbabantay o nagbabantang pumailan lang sa madilim na sulok ng hardin. Sa isang iglap, may isang matandang lalaki na dumarating, may suot na puting barong at may dalang kahon. Ako si Mang Delfin, sabi niya. Ako ang tagapangalaga ng mga kasaysayan ng San Isidro at alam ko ang tungkol sa itim na bulaklak. Nakita sa mga mata ni Mang Delfin ang lalim ng karanasan at pasakit. Ang itim na bulaklak ay simbolo ng pagtatapos at bagong simula. May kapangyarihan itong magdala ng pagbabago, ngunit dala rin nito ang panganib. Ipinaliwanag niya na minsan ang ganitong bulaklak ay lumalabas upang paalalahanan ang mga tao ng mga pagkakamali ng nakaraan upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Dapat nating pakinggan ang babala nito, sabi ni Mang Delfin. Kung hindi, ang kapangyarihan ng bulaklak ay maaaring magdulot ng kapahamakan hindi lamang sa hardin, kundi pati na rin sa buong baryo.
Nagtipon-tipon sila sa ilalim ng punong rosas. Pinag-usapan kung paano nila mapapangalagaan ang hardin at ang mga lihim nito. Napagdesisyonan nilang magtatag ng isang grupo na tututok sa pangangalaga ng mga bulaklak at pag-aaral ng mga kasaysayan ng baryo. Sa mga susunod na araw, nakipag-ugnayan sila sa iba pang mga matatanda at kabataan ng San Isidro. Nagsimula silang magtanim ng mga bagong bulaklak na may mga espesyal na kwento at kahulugan upang palitan ng mga nawawala at mapanatili ang balanse. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nila maiwasang maramdaman ang bigat ng responsibilidad at ang misteryo ng itim na bulaklak na patuloy na nananabik sa mga gabing tahimik. Isang gabi, habang naglalakad si Althea sa gilid ng ilog, nakita niya ang anino ng isang babae na nakatayo sa tabi ng tubig, may hawak na isang bulaklak na kulay. Itim din. Lumapit si Althea. "Sino ka? Ano ang ginagawa mo rito?" Hindi sumagot ang babae, ngunit iniabot niya ang bulaklak kay Althea bago siya naglaho na parang usok sa hangin. Nawala ang bulaklak sa kamay ni Althea, ngunit ang malamig na pakiramdam nito ay nanatili sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, hindi maitago ni Althea ang pagkabahala sa nangyari sa ilog. Bawat gabi, ang imahe ng babaeng may hawak ng itim na bulaklak ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Pinag-isipan niyang kumonsulta kay Aling Marikit, ang matandang tagapag-ingat ng mga halamang gamot at ng mga lihim sa San Isidro. Pagdating niya sa maliit na kubo ni Aling Marikit, sinalubong siya ng mainit na ngiti ng matanda. "Anak, naramdaman kong may mabigat na bumabalot sa puso mo. Ano ang nangyari?" tanong ni Aling Marikit habang iniabot ang isang tasa ng mainit na tsaa mula sa mga halamang nilaga. Sinimulan ni Althea ang kwento mula sa pagsibol ng itim na bulaklak hanggang sa misteryosong babae sa ilog. Pinakinggan ito ni Aling Marikit ng buong atensyon, hindi nagalaw kahit sa pinakamasalimuot na bahagi. Ang babaeng iyon, paliwanag ni Aling Marikit, ay si Lakambini, ang espiritu ng ilog na bantay ng kalikasan dito sa San Isidro. Siya ang tagapagbalanse ng buhay at kamatayan, at siya rin ang nagbibigay babala sa mga tao kapag may darating na pagbabago. Napailing si Althea. Bakit siya nagpakita sa akin? Ano ang ibig sabihin ng pagbigay niya ng itim na bulaklak? Ang itim na bulaklak, tugon ng matanda, ay simbolo ng pagtatapos, ngunit hindi ito laging masama. Minsan ito ay paalala ng pag-iingat at ng muling pagsilang. Ngunit sa kamay ng taong may dalang mabigat na puso, maaaring magdala ito ng panganib, napaisip si Althea. Kailan ko malalaman kung paano gamitin ang bulaklak ng tama at paano ko mapoprotektahan ang hardin at ang baryo? Dito papasok ang tunay na lakas ng puso, sagot ni Aling Marikit. Dapat mong pakinggan ang tinig ng kalikasan, maging bukas sa mga pagbabago, at huwag matakot harapin ang mga pagsubok. Nang gabing iyon, bumalik si Althea sa hardin. Hinawakan niya ang mga bulaklak na unti-unting sumasayaw sa malamig na hangin. Ramdam niya ang paghimok mula sa kalikasan na alamin pa ang mga lihim nito. Ngunit may kaba rin siyang nararamdaman, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Sa sumunod na mga linggo, nagsimula silang magtipon-tipon sa baryo, mga matatanda at mga kabataan, upang pag-usapan ang mga natuklasan at paghahanda para sa darating na pagbabago. Ibinahagi nila ang mga kwento tungkol sa mga bulaklak, sa hardin at sa mga lihim ng kalikasan. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa ilalim ng mga bituin, may isang bata ang lumapit kay Althea.
Ate Althea, may nakita po akong kakaiba sa kagubatan. Sabi ng bata, may halong takot at pag-usisa. Anong nakita mo? Tanong ni Althea. Nakayuko upang makatawid sa mga mata ng bata. May mga bulaklak na kumikislap kahit gabi na at may mga ilaw na parang mga alitap-tap pero mas maliwanag. Sagot ng bata, napatingin si Althea kay Marco na nakinig sa usapan. Kailangang tingnan namin yan, aniya. Ito na marahil ang susi para maintindihan ang mas malalim na hiwaga. Kinabukasan, nagpunta sila sa kagubatan, dala ang mga kagamitan para sa pananaliksik at pangangalaga. Habang naglalakad, napansin nila ang mga bulaklak na naglalabas ng banayad na liwanag sa madilim na mga sulok. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga panibagong bulaklak na hindi nila pa natutuklasan. Habang sinusuri ni Katrina ang mga halaman, napansin ni Eli ang isang maliit na kuweba sa gilid ng bundok. Tingnan niyo ito, sigaw niya. Pumasok sila sa kuweba at sa loob. Nakita nila ang mga sinaunang guhit sa mga pader, mga larawan ng bulaklak, tao, at mga espiritu ng kalikasan na tila nagbabantay sa isang malaking misteryo. Sa gitna ng kuweba, may isang altar na puno ng mga bulaklak na kumikislap at isang malaking bato na may ukit na singsing na katulad ng hawak ni Althea. Napatingin si Althea sa singsing sa kanyang daliri at napagtanto ang koneksyon nito sa kanilang natuklasan. Ngunit, nang biglang may lumitaw na malakas na hangin sa loob ng kuweba at isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas. Mabilis! Kailangan nating umalis! Sigaw ni Marco. Paglabas nila sa kuweba, nakita nilang may mga aninong gumagalaw sa gilid ng kagubatan. Mga anyong mistulang tao, ngunit hindi maipaliwanag kung ano sila. Hindi tayo nag-iisa dito, wika ni Katrina. Ang mga nilalang na ito ay bantay ng kalikasan, ngunit hindi natin alam kung kaibigan ba sila o kalaban. Sa paglubog ng araw, nagtipon-tipon sina Althea, Marco, Katrina, Eli at Aling, marikit sa gilid ng kagubatan. Ang mga aninong kanilang nakita ay dahan-dahang lumapit, ngunit hindi nagpakita ng anumang agresyon. Sa halip, tila nagmamasid at nag-aanyaya sila ng pagkakaunawaan. Lumapit si Althea ng may tapang sa harap ng mga nilalang. Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Ano ang relasyon ninyo sa hardin at sa mga bulaklak na minamahal namin? Isang malaki at marahang aninong may mata na kumikislap ng maliwanag ang sumagot. Kami ang mga tagapagbantay ng kalikasan. Matagal na naming sinusubaybayan ang hardin at ang mga bulaklak na may kapangyarihan na nagsisilbing tulay sa pagitan ng tao at ng espiritu ng kalikasan. Bakit ngayon lang kayo lumitaw? Tanong ni Marco na may halong takot at pag-asa. Dahil sa lumalalang pagbabago ng puso ng tao, nagbabantang mawala ang balanse ng kalikasan at ng buhay. Ang itim na bulaklak na nakita ninyo ay hudyat ng pagtatapos ng isang yugto at simula ng panibago. Kayo ang mga pinili upang panatilihin ng balanse, paliwanag ng anino. Napailing si Althea, paano kami makakatulong? Ano ang dapat naming gawin? Magkakasama kayo sa pangangalaga, hindi lamang sa hardin, kundi pati na rin sa puso ng bawat tao sa baryo. Ang kapangyarihan ng bulaklak ay hindi lamang para sa inyo, kundi para sa buong San Isidro. Igalang at alagaan ang kalikasan at huwag hayaang masira ang ugnayan ng tao at espiritu, sagot ng tagapagbantay. Muling nilapitan ng grupo ang hardin na ngayon ay tila buhay na buhay sa liwanag ng mga bulaklak na kulay ng bahaghari, kasama na ang itim na bulaklak na ngayon ay nagbibigay
liwanag sa paligid. Hindi madali ang responsibilidad na ito, wika ni Katrina. Ngunit handa kaming maglingkod at pangalagaan ang lahat ng ito. Ngumiti si Althea, sa tulong ng bawat isa, hindi tayo mag-iisa. Sa hardin na ito magsisimula ang bagong yugto ng ating buhay, ng ating baryo at ng kalikasan. Lumipas ang mga araw at sa bawat umaga, ang hardin ay patuloy na yumayabong, puno ng kulay, damdamin at pag-asa. Ang mga tao sa San Isidro ay natutong pahalagahan at igalang ang kalikasan na nagbigay daan sa mas payapang buhay. Mga ka-amazing, dito na nagtatapos ang ating kwento na Ang Lihim ng Sariwang Bulaklak. Maraming salamat sa pagsama ninyo at pakikinig sa kwento hanggang sa dulo. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment para mas marami pang kwento ang ating mabuo. At syempre, mag-subscribe na sa YouTube channel ng Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Hanggang sa susunod, mga ka-amazing.